So guys, ito nakuha na natin yung Aerox. Aerox 2020, may plaka na po siya. Wow. Good morning guys. For today's video, pupunta ho tayo ng Muntinlupa. Actually meron tayong titignan na motor. Tatlo yung in-schedule natin ngayon. Unahin na natin yung Muntinlupa. Yung isa sa Gentry, yung isa sa 13. So etong pupunta natin sa Muntinlupa, mabait kausap, maayos kausap. Titingin ho tayo ng second hand na motor, scooter, yung pwedeng gamitin ng mga bata sa school. Kasi si Miguel, uwian po siya ngayon, maluwag ang kanyang schedule, kaya hindi na ho siya nag-board. Last semester po kasi naka-board po siya sa Paranaque. So ngayon, kaya niya na raw mag-uwian, mag-uuwian na lang daw siya. So yung Hayate na ginagamit ni Denzel papuntang school, si Miguel ngayon ang gumagamit. Alam niyo naman guys, pagka usapang Metro Manila, grabe traffic dyan. So base dito sa Waze natin, dadaan tayo ng Anyana, General Trias, tapos na ang Hari. Then try natin mag Villar City. O kasama natin ngayon si Denzel. Wala siyang pasok today. In case na good deal yung lakad natin ngayon, either siya na o ako mag-uwi nun. Actually itong kukunin natin, malamang si Denzel din ang gumamit. Pinalitan pala ni Denzel itong ating side mirror, naka bar end. Guys, wala naman nung problema kung second hand ang bibilin natin. Make sure lang na ingatan natin yung ating hard-earned money. Lalo na ngayon, ang daming scammer. So, bibigyan ko lang kayo ng ilang tips para hindi kayo may scam. Guide lang naman yun, nasa inyo pa rin naman yan. Kasi tignan nyo lang naman yung formula. Desire plus opportunity equals scam. So yung desire ng mga manloloko, laging nandyan yan. Naghahanap lang sila ng tamang pagkakataon, naghahanap lang sila ng right opportunity at ng right na tao na mabibiktima nila. Hindi naman kasi sa lahat ng oras brand new na gamit ang bibilin natin. Pagka ako nabili ng second hand, lalo't sasakyan or kung ano mang valuable items, talagang nag-iingat po ako. Lalo na pagka inuutusan tayo ng mga boss natin, may inutos sa atin na, "O Chris, check mo nga yan. O Chris, tignan mo nga kung legit yan." So ang unang-una ko talagang tinitignan yung taong kausap natin. Check natin, background check lang natin. Kahit naman sa profile niya, maka-check nyo naman na kagad kung scammer yan So ayun, una, yung taong kausap nyo, pagka siya talaga sincere, usually sa bahay nagpapapunta yan. Pag legit seller yan, ayaw niya ng mga meet-ups. So puntahan nyo sa bahay. Mas maganda kasi pag sa bahay ang deal. In case na magkaroon ng problema, may babalikan ka, make sure lang na bahay nila yung pupuntahan nyo. Kasi mahirap din makabili naman tayo ng mga nakaw. Anti-fencing naman tayo dyan. So yun guys, record check. Kausap natin.
Maglaan lang tayo ng 2 o 3 na taong kausap a day para hindi tayo nagmamadali. At huwag kayo nagmamadali pag nakikipag-deal kayo. Minsan kasi guys, rather madalas naniniwala rin ako sa instinct yung pakiramdam natin Merong deal na magaan sa kalooban natin, magaan yung sitwasyon, lahat umaayon, maayos yung kausap natin. May mga tao na sa umpisa pa lang antipatiko na talaga ang dating, parang hindi magpo-force yung deal. Wag na nating ipilit yan. Gamit nga pala natin ngayon si Bono SB650. Mas madali kasi itong i-maneuver, lalo pagka traffic yung pupuntahan. Okay, pagka na-check nyo na yung kausap nyo, sunod na tinitingnan ko dyan yung unit mismo, kung sasakyan man yan o ano man yan. Pagka-stop, kahit na luma na siya, kahit na fade na yung kulay niyan, basta stock pa yan, nandiyan pa yung mga marking siya, mga sticker niya, good sa akin yan. Kesa naman yung mga ang gaganda na bagong color, kikintat, pero hindi mo naman alam yung history, bakit gumanda siya ng ganyan. Baka mamaya sumemplang na yan, lalo sa motor. Kasi hindi naman talaga sasabihin sa iyo ang tunay na issue niyan Pag yung kausap mo mismo, siya yung registered owner, tapos sa bahay pa kayo nag-deal, plus point sa akin yan. Okay, hindi naman sa lahat ng oras ang makakatransaction natin ay yung legit owner, yung first owner. Pero plus points lang yun. So kung naka second owner siya o open deed of sale siya, kasi may mga issue rin kasi pagka open deed of sale, kamukha yung LTO na executive order dati. Pagka kasi hindi mo pre-nose at hindi mo transfer agad sa pangalan mo, multa na 20,000 sa bumili, may 20,000 din sa nagbenta. So hindi pa naman nagkurso yun. Then pagka okay na yung usapan nyo, tignan mo yung mga pictures, humingi ka ng video. Pero wag kang basta maniniwala sa mga video, sa mga pictures. So gawin mo lang yung reference. Again, wag kang basta mag-rely dyan, mga pictures at video. I-visual check mo pa rin siya. At kung kayo naman hindi masyado nakakaintindi sa motor, o kung sasakyan man yan, o kung ano mang gamit yan, syempre iba pa rin yung may kasama kayong mag-check, may kasama kayong expert sa field na yan, halimbawa motor o sasakyan, may kasama kayong mekaniko. Kasi guys, sa totoo lang pagka ito na-deal nyo na, nagkabayaran na kayo, mahihirapan na kayong bawiin yan. Kasi sa mga ganyan sales naman, wala naman upilitan dyan. Kung ayaw mo, kung di kayo interesado, kung bayaran. Kung ikaw naman duda, huwag mo i-deal. So nasa inyo pa rin yan, kayo pa rin ang final say dyan. Huwag kayong magmadali, huwag kayong magpa-pressure, tumingin kayo ng iba pa, then saka kayo mamili. Na pala itong flyover dito sa Malagasang. Diretso una ito ng Daang Hari. Malaking tulong na to kasi madalas nag-iipon yung mga sakit sa ilalim Okay guys, ito itong flyover na to, papunta ito ng Daang Hari. Dati wala pa to. Pag kumanang ka dyan, papunta ka Dasmariñas. Kaya guys,
via Aguinaldo Highway. Pag dumiretso ka naman doon, papunta kang Bacoor. So tayo, didiretso tayo ng Hari papuntang Villar City. Try natin kung padadaanin tayo ron. Kasama natin si Denzel para may pag-uwi ng motor kung sakaling matuloy. At saka yun nga, sabi ko, malamang siya rin naman ang gagamit yan. Kasi yung Hayate, kuya niya na ang gumagamit, si Miguel. Guys, ulitin ko lang ha, second hand lang po itong titignan natin. Medyo limited po yung budget natin today, kaya kailangan nating masulit, kailangan nating makakita ng hindi niya magiging problema later on. Naninibago ako sa tunog ni Bono. Naka-AR siya kaya medyo malutong. Nung pinarehistro kasi natin siya, binalik natin siya sa stock source niya. Okay, pagka na-check nyo na si seller, okay na ho yung usapan nyo, yung unit na gusto nyo i-acquire, huwag nyo muna siyang i-deal. Huwag nyo muna siyang i-close. Kasi baka mamaya, doon pa lang sa unang pupuntahan nyo, magka-close na kayo. Di kawawa naman yung naghihintay sa'yo na second at yung third na pupuntahan. Sabihin mo lang na sisilipin mo, titignan mo. Ipaalam mo rin na meron ka pang ibang titignan para maintindihan niya rin in case na hindi ka na makarating. Ibig sabihin, natuloy ka na rin sa una. Then punta naman na tayo sa pagka napuntahan mo na siya, nakita mo na siya, scrutiny na po tayo, physical inspection. Unang-una, check po ninyo yung dokumento, yung papel. Kung may plaka, napakadali naman na mag-verify ngayon. LTO vehicle lang. Pwede nyo na hong i-text yan. LTO space vehicle, tapos yung plate number nya. Send to 2600. Hindi pa ho sila nagbabago ha. Ganun lang ho mag-check ng ng sasakyan. Kung alarmado, kung meron siyang mga apprehension. Pagka ho nakita nyo na yung documents, okay. Yung actual unit na ho, check nyo. Condition ng motor, kung motor man yan, sasakyan. So yung pupuntahan ho natin ngayon motor, check na ho natin physically. Lahat ng pagkakataon, lahat ng oras nasa inyo. Huwag ho kayo magmadali. Kaya nga sinasabi ko, hindi ko ina-advise yung mga meetups na yan. Kasi pagka sa meetups talaga guys, limited yung oras mo, limited yung galaw mo. Nadaanin ka sa bilis ng mga yan, lalo pagka mga scammer. Ngayon, pag nabayaran mo na, nakuha na nila yung pera mo, saan mo pa sila habulin? Unlike kung sa bahay mo sila pupuntahan, kung magkaroon ka ng kaberya, although may slim chance ka mabawi yung pera mo, medyo abala lang, pero may chance ka pa rin na makabawi. May chance ka pa rin mabawi yung iyong hard-earned monies. Lalong-lalo na kung inutang mo lang yan, niloan mo lang yan. So ano ba muna nyo yung check yan? Huwag na yung mga accessories, kasi ang accessories napapalitan naman yan eh. Yung mga major parts nyo na lang. Engine, checkin nyo yung engine nya kung tama doon sa kanyang ORCR, chassis number, kung meron siyang leak, yung mga tunog nya, basic lang. Pag nakita nyo may oil leak siya, may idea na kayo na hindi maayos yun. Tunog, pag hindi siya smooth, hindi siya magandang tumunog, meron mga unnecessary noise, consider nyo rin yan. So try natin dumaan dito sa Villar City. Pwede naman daw dito pagka big bike eh. So pwede nga guys big bike dito.
hindi na tayo dito pwede. Kung makukuha natin yung motor ha. Okay pa to sa sinasabi ko, pagka okay na yung engine, wala siyang issue, hindi siya sumemplang, hindi siya flatted. Mas mahirap kasi yung ganyan pagka binaha galing sa malalang aksidente, hindi na ho masisiro yan, mahirap na ho yan. Then pagka okay na ho lahat, major parts okay na, saka nyo na lang ho tingnan yung mga accessories, kasi usually parang previous na lang ho yan, napapalitan naman yan eh. May mga gas-gas yan, okay lang yan, normal na second hand yan. Gusto nyo lang walang gas-gas, medyo maarte kayo, may brand yung pamili. So tayo naman second hand lang ang bibili natin. So intindihin na po natin yan. Nga pala guys, pupunta natin ngayon Aerox. So master sa review natin, tsaka sa usapan natin, goods naman siya. Maayos naman kausap si Sir Melvin nga pala. Maayos naman siya kausap, mabait naman siya kausap. Kaya naglaan tayo ng oras para ma-check. Luwag pala rito. Guys, ngayon lang kasi tayo nakadaan ulit dito eh. Ay parang ano rin sa kaliwa doon, sa may Ibiya. Tama, Ibiya. Okay guys, etong way na to papunta to ng San Pedro eh. So tama guys, yung pinasukan natin sa Villar City, shortcut papunta rito. Hindi na tayo dumaan doon sa Ibiya sa may Petron. Dito na ang labas natin. Kung hindi ako nagkakamali, ang labas natin dito, La Maria exit. S-leg siya, La Maria exit. Pag diniretso natin, papunta na Muntinlupa, San Pedro, Muntinlupa, diretso, tawid ng S-legs. Okay, pagka good na ang deal nyo, na-check mo na yung dokumento, na-check mo na yung motor, doon naman na tayo sa payment. Pag nagbayaran kayo, make sure na may kasulatan, yung deed of sale, acknowledgement receipt, at dapat may witness. Yan yung pabrika ng gatas na yan, matagal na yan dyan. Di ko makakalimutan yan kasi nung bago-bago pa lang tayo sa trabaho natin, diyan tumirik yung service namin sa tapat niya. Pero doon sa expressway. Okay guys, nandito na tayo sa San Pedro. So kakaliwa tayo, papunta tayo Muntinlupa. Ano meron? Bakit nagwawangwang si kuya? Motorcade? Oo guys, tignan nyo yung barangay service nila, XTC. Isa rin sana yan sa gusto nating i-acquired before. May patay. Condolence po. Again guys ulitin ko lang po at lilinawin ko lang po, yung mga na-mention ko kanina, guide lang po yun. Hindi ko naman sinasabi na ganun ang gawin nyo. Hindi ko naman po sinasabi na magaling tayo. So guide lang po yan, para meron lang po kayong reference at baka po makatulong. Kasi remember guys kaya ng sinabi ko, mahirap pong maloko, mahirap ma-scam, ang hirap magbawi ng pinaghirapan nating pera. So nandito na tayo sa RMT. Hanapin na lang natin yung area nila kuya. So guys, ito nakuha na natin yung Aerox. Though 2020 model siya, 2021 daw siya na-acquired, then hindi siya masyado nagamit. 3,800 plus lang ho yung kanyang odo guys. Malinis ang engine, walang tama, okay ang papeles. Aerox 2020, may plaka na po siya. Makapal po ang gulong, halos bago pa. Maayos kausap si sir, napakabait niya. Doon kami sa bahay nila nag-deal. Shoutout sa iyo Sir Melvin.
So yan si Denzel, siya na mag-uuwi ng motor na ginamit natin. So ito yung ating bagong Yamaha Aerox. Okay, ito kinuha na nga natin yung Aerox. So okay yung kanyang panel dito, nagana naman lahat. So kanina 3,804, ngayon 3,805 na, nagpagas lang po tayo. Ito maganda sa mga maliliit na motor yun, ang daling ipasok, ang daling ilusot oh. So kakanan tayo rito guys, dito na ulit tayo dadaan. Nagpagas lang po tayo. So abangan nyo yung mga iba naming susunod na vlog para sa review nya. So ang ganda naman ng pickup nya, very responsive. So tayo na nag-drive pa uwi para ma-testing din natin. So yun guys, pauwi na ho tayo. So far okay naman siya. Gawan na lang natin siya ng mga short review, fuel consumption nya, performance nya, sa mga susunod na vlog natin. So i-banding muna natin guys. Mag-iisip ulit tayo ng pangalan nito. Pag hindi ito si Blue, baka si Ara to. Depende kung anong magugustuhan ng Dream Moto family, kasi magiging member na rin siya ng Dream Moto. Para ngayon lang guys, kinabit yung side mirror niya, halatang hindi ginagamit oh. Nagalaw pa. Pag uwi ayusin natin. Kaya pag sinigpitan natin, doon naman nakapaling. Talagang hindi ginagamit guys. Stock pa yung color niya, stock pa yung engine niya, nandun pa rin yung kanyang mga sticker. Pati itong blue core na sticker na to, nandito pa rin. Yung iba kasi guys, na-maintain nila yung color pero wala na yung sticker. So to guys, yung bago nating kuwang motor, Aerox 155, Yamaha po yan, VVA. O maganda po review natin dyan. So guys, so makikita nyo, dito pa rin yung emblem ng Yamaha. Diyan pa rin mga sticker nya. Yan, blue core. Bago na po yung kanyang windscreen. Kapal ng gulong, malinis, napakatahimik. Makita nyo naman guys sa ilalim, napakalinis. Stock lahat. May plaka na po siya. Pati yung likod malinis, kapal ang gulong. Yung po signal niya sa ilalim, ayun oh, nandun sa ilalim. Ganda, ganda ng pagkakaporma niya. So astig pati yung color niya guys. Mags niya, ang ganda. Tingnan natin yung kabila. Yan, nagana yung signal. Sa unahan, gana rin. Although na-check na natin siya kanina, ni-review lang natin. Tapos ito yung sinasabi nila na ano, brake. Pwede mo siyang i-press dyan. Anyway, aralin pa natin lahat yan. Sa review na natin panoorin yan. Overall, panalo. Worth the price, galing. Wala siyang ano, scratch, wala siyang tama. Kahit na hairline, parang wala akong makita. Sa totoo lang guys, wala akong makita kahit hairline. Wala siyang semplang. Kahit tumumba sa parking, wala. Panalo. So sa halagang pagkakakuha natin, panalo guys. Gusto niyo ba malaman kung magkano? 85,000 to guys.
Imaginein mo, naka-Aerox ka na sariwang sariwa for only 85,000 pesos. Wow, Wow. kaya guys, so nag-105 siya. Yeah, boy. Oh no! Wow. Kamote, kamote. O diba guys, talaga naman di tayo mananalo to kasi Dominar yung gamit niya. Tayo naman Aerox lang. Pero kung gamit natin yung gamit ni Denzel kanina, ayan, yung gamit ni Denzel, yan, kung yan dyan ako nakasakay, baka maganda yung tingin niya kasi tinignan tayo kanina sinukat tayo kanina Anyway, kulitan lang naman yan, pero syempre dapat hindi na natin papatulan yan, ingat lang. Okay guys, malapit na rin naman tayo. Dito na tayo sa Daang Hari. Sunod yan, Molino na yan. So dito ko na po tatapusin yung ating vlog. Thanks for watching guys.